Ang malupit sa katotohanan, live na naman tayo mga kabunyog. Ang tanong, hanggang saan ang tigas ni Tobats, ni Senador Bato de la Rosa dito po sa napipintong paglabas ng arrest warrant ng ICC na ang sinasabi po ay ipapatupad o ipapacilitate ng international police o ng Interpol. Ha? Hanggang saan ang tigas mo ba to? O di ba yan ang ating pag-uusapan ngayon dahil matindi po ang reaksyon ni Tobats, ni Bato de la Rosa dito po sa sinabi ni DOJ Secretary Boyingying Remulla kung saan sinabi ni Remulla na kung ipapatupad ng International Police o Interpol itong arrest warrant na ibababa ng ICC ay hindi mamamakialam ang gobyerno o hindi pipigilan ng gobyerno ang gagawing pag-aresto ng Interpol sa mga dapat arestuhin. Ibig sabihin, ang sinasabi ni Boying, walang power ang gobyerno para pigilan ang Interpol. Mukhang tinamaan ng todo dyan si Bato. Mukhang kinabahan. Alam nyo, minsan ang tapang-tapangan kasi, yung mga pagtatapang-tapangan o salitang matapang po, mga kabunyog, magkaminsan or madalas nga, yan ay manifestation. Yan ay manifestation ng pagkatakot. Kumbaga, nararatel na, nababahala. Kakanta ba tayo ng dubi-dubi-du? Heto na. Kanta pala ng Apo Hiking Society yun, Yung dubi-dubi-du. Kasi yan ang iniintay ng mga Duterte die hard, di ba? Yan ng mga DDS. Itong arrest warrant ng ICC. Yan na nga po, sinagot na mismo ng DOJ Secretary at ng Solicitor General ng Pilipinas na si Medardo Guevara. So for the review lang mga kabunyog, para yung iba na hindi nakasubaybay ng ating vlog kasi talagang tinututukan natin tong issue na to, Dalawang mabibigat na statement na po ang pinakawalan po ng administrasyon ni Marcos tungkol dito sa ICC. Ang unang statement po, mga kabunyog, ay yung sinabi po ni Solicitor General Medardo Guevara na hindi nila papakialaman ang mga gagawing pag-iimbestiga o pag-interview o pag-interrogate ng ICC sa Pilipinas. Yun ang maliwanag po yun. Pangalawang statement, yung galing po kay DOJ Secretary Boyingying Remulla, kung saan sinabi ni Boyingying, walang magagawa ang gobyerno kung aarestuhin, kung magsasagawa ng aresto ang International Criminal Police Organization o tinatawag na Interpol. Sa dalawang bagay na yan, sinasabi po dyan na ang Pilipinas ay wapakels. Wala kaming pakialam. Kumbaga, hahayaan nila. Di ba? Hindi sila tutulong, pero hahayaan nila na iserve ang warrant of arrest. Diyan po sa bagay na yan ay naratel o sabihin natin naligalig, ang dati nang maligalig na si Bato de la Rosa. At ito nga ang statement niya. Sabi niya, hindi ako papayag, hindi siya papayag na arestuhin ng Interpol. Well, abangan ang susunod na kabanata, di ba? Tignan natin yan. Pero syempre, ang Interpol, may sarili ding mandato yan. In fact, alam nyo ang Interpol, 100 taon na yan tayo nag-research alam nyo naman tayo, Ang International Criminal Police Organization, ito po'y masasabi natin coordination, grupo ng mga law enforcement agency
na nagko-coordinate sa buong mundo. Yung mga law enforcement agencies sa kanilang kulang-kulang 200 na bansa. I think 196 member states. O, kung tama ang ating datos. Kulang-kulang 200 po na mga bansa at mga estado ang miyembro niyan. Kasama po dyan ang Republic of the Philippines, kung saan Senador si Tobats, di ba? Kasama po dyan ang Pilipinas. So sinasabi, ito'y coordination. Ano ba ang mga kasong concern ang Interpol? Yang mga terrorism, cybercrime, o di ba? Transnational crime, di ba? Transnational crime, mga human trafficking, di ba? Kasama na po diyan ang crime against humanity. Naku, matindi, no? So may coordination po at marami ng success, tagumpay na ginawa ang Interpol sa mga pag-aresto through coordination ng mga local police authorities. Ganun po 'yon. Ganun 'yon. Oh, 'di ba mga DDS? Ganun 'yon. Oh. Oh, i-Wikipedia nyo na lang pag may time, ha? I-Google nyo lang pag may time. Nandiyan naman yan, ano? Pinapaliwanag ko. Ngayon, ang sabi ni Tobats, hindi ako magpapa-aresto sa Interpol. O, di wag. Ikaw naman, Tobats, para ka namang naging hindi Philippine National Police Chief. Nung PNP chief siya, meron din siyang mga coordination sa Interpol, di ba? Alam naman ni Tobats yan at siya'y naging police. Naging hepe siya, pinakamataas na posisyon sa Philippine National Police. Paano hindi niya alam ang mandato ng Interpol? Si Tobats naman. Binobola mo naman kami, Tobats eh. So ikaw mismo, dati kang pulis. Alam na alam ni Tobats ang mandato ng Interpol. Kaya hindi niya pwedeng sabing, kasi ito ang katwiran niya, no? Quote na po natin ha, para walang fake news. Ito, GMA News Online. Ano to? Legit news ito ha, walang fake news. Sabi ha, kung sabi ni Tobats to ha, sabi ni Bato de la Rosa ha, mga kabunyog. Kung lalabas ang arrest warrant at ito ise-serve sa akin ng taga-Interpol, I will not submit to their jurisdiction. They don't have jurisdiction over us, De La Rosa told reporters. Di ba? Wala daw jurisdiction ang Interpol sa atin. Sinong nagsabi sa'yo, Tobats? Member ang dyan ang Pilipinas dyan Ang matindi kasi dito, parang ang logic lang nila, no? Ayaw nila dyan sa ICC, ayaw nila sa Interpol kasi sila na yung madadali Sila yung maaapektuhan. Pero ang totoo, yung ICC at kahit itong Interpol, ito'y produkto ng international agreement ng mga bansa para labanan ang mga karumal-dumal na krimen. Kagaya sa ICC, yung war crimes, di ba? Sa ICC ito, war crimes, yung crime against humanity, genocide. Yan. Para labanan niya mga ganyang kaso, yung mga kriminal na gumagawa niyan, nabuo ang Rome Statute na siyang nag-create ng International Criminal Court. Sa isang banda, ito namang International Criminal Police Organization, ito po'y 101 years na nag-exist sa mundo. Mahigit na po siyang 1 century o 100 years. Natatag siya 1923 o di 2004 ngayon, 101 years na ito. At ito'y matagal nang nag-exist, gumagalaw, nakikikoordinate sa iba't ibang panig ng mundo. Tapos sasabihin ni Bato, walang jurisdiction? Ano ka? Ano ka? Obobs ka ba? Bakit nung panahon mo bilang PNP chief, di ba yung mga transnational crime, yung mga drug trafficking, human trafficking, mga malalaking white collar crime, yung mga scamming o yung mga finance scheme, financial pyramiding na mga illegal. Yan po, trabaho yan ng Interpol to coordinate kasi kung ang mga kriminal sa buong mundo,
kung ang mga kriminal po sa buong mundo ay merong koordinasyon kahit ang mga sindikatong kriminal, how much more pa dapat ang mga law enforcement? Diba to, Bats? Kaya walang issue dito na dayuhan, hindi yun ang issue dyan eh. Ang totoo niyan, ayaw lang talaga ni Tobats na arestuhin siya. Oh, yan ang sabi niya ha. Oh, however, he added, kung sila ay tutulungan ng ating kapulisan, well, hindi ako makikipaggera sa ating mga kapulisan. Kung iyan ang ipapa-order ng ating Pangulo, sino ba namang PNP? Oh, ang hindi susunod sa ating Pangulo. Eh, talaga namang matik yan. Alam ni Bato na ang Interpol nakikikoordinate talaga sa PNP. Bakit? In fact, ang Philippine National Police ay miyembro ng Interpol. Oh, alam ni ba? Alam ni Tobats yan eh. Alam mo pala Tobats eh. Oh, as a matter ng pagsunod natin sa international agreement at as a matter of our acceptance of international law or yung ating recognition ng international law na nakalagay sa konstitusyon. Ang mga batas sa Pilipinas hindi lang local, meron ding international at yan ay nabubuo yung mga batas international na yan sa pamamagitan ng ating mga kasunduan na pinipirmahan ng ating bansa. O kasama na po diyan ang ICC at ang Interpol na kailangan naman natin yan talaga para sawatahin ang mga karumal-dumal na krimen, mga transnational crime, 'di ba? Mga krimen na ginagawa sa buong mundo. Kailangan 'yan ng Pilipinas, kagaya ng ICC. So, talagang ang Interpol makikipagtulungan 'yan sa Philippine National Police. Oh, eh sasabihin niya hindi daw siya makikipaggera. Eh paano 'yan pag-aarestuhin ka? Oh, ngayon ituloy natin sabi ni Bato ha. Oh. Tignan nyo ha kung anong ano niya. Oh. Sinasabi niya rito. Oh, when asked about the possibility of Interpol serving arrest warrant for drug war deaths during former President Rodrigo Duterte's administration, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla said that they respected the action of Interpol 99% of the time. Oh, di ba? Liwanag. Nire-respeto nire-respeto ng DOJ ang mga aksyon ng Interpol 99% of the time. And Philippine law enforcement was not in the business of blocking any movement of Interpol. Tagalogin natin. At ang mga otoridad sa batas ng Pilipinas, kagaya ng pulis, ay wala namang pakialam. Wala siyang pakialam o anuman dapat gawin para harangin ang anumang mga pagkilos ng Interpol. Ibig sabihin, hindi haharangin ng Republika ng Pilipinas. Oh, di ba? Unless a policy is laid out, which of course will go against our international commitment. Sabi niya, unless may policy, pero hindi rin pwede yung policy na yon kasi may commitment tayo internationally. International commitment yan eh ng Pilipinas bilang bahagi ng Interpol, di ba? Oh, ang liwanag ng sabi ni Boying mga DDS sabi naman ni Bato dito, I will submit to the authority of our government. Kung iyan ay kautusan ng iba other than our courts, I will not recognize it, said De La Rosa. Ano ka? Alien? Bakit? Kung hindi ang korte natin, bakit ang International Criminal Court? Bahagi yan ng ating batas eh. Bahagi yan ng ating judicial process. Dahil nire-recognize ng ating konstitusyon ng international law. Kahit yung mga ruling sa UNCLOS, ito naman si Tobats kahit paano nakapag-aral naman di ba? O nagtatanga-tangahan kasi natatakot. O halimbawa, ibig bang sabihin ni Tobats, pag hindi galing sa korte ng Pilipinas ang utos, illegal yon? Mali yung ganong Dahil ang Pilipinas ay hindi naman nabubuhay na mag-isa sa mundo. Meron tayong mga pinipirmahan ng mga kasunduan, international agreement. Sa dagat, sa West Philippine Sea, paano ba tayo nanalo?
Hindi naman local court ang nagdesisyon eh. Ano ang nagdesisyon sa West Philippine Sea? Kaya tayo nanalo at meron tayong moral and legal victory dyan. O anong ginamit natin? Eh di yung ruling ng Permanent Court of Arbitration, yan ay isang uri ng International Court, yung PCA. Nasaan yan? Nasa dahag din yan. Permanent Court of Arbitration. Ano ang batas na ginamit? Hindi naman yung lokal na batas natin. O, para ma-solve yung dispute natin with China. Anong batas na ginamit dyan? International law, international agreement. Ano yon? Yung tinatawag nating UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Seas. Oh, isang international law, isang international agreement. Oh, ibig sabihin, ang Pilipinas bilang bahagi ng international community ay sumusunod sa mga agreement at mga batas internasyonal na pinirmahan natin. Anong sasabihin mo, Tobats, na pag hindi galing sa korte ng Pilipinas, hindi ka susunod? Ano ka, alien? Oh, di ba? Kunwari, makabayan, hindi ka man makabayan eh. Gusto mong lumusot. Si Duterte, ganyan din ang katwiran yan sa ICC. Si Bato, ganyan ang katwiran sa Interpol. Gusto nyong lumusot. O, sa inyong mga kaso, biglang sasabihin nyo, dayu-dayuhan. Hindi yan tungkol sa dayuhan. Ang tungkol iyan, kung may ginawa kayong katarantaduhan, kinasuhan kayo, harapin nyo yan. O, bakit? Ang UNCLOS ba masama? Hindi. O, yung bang hatol ng Permanent Court of Arbitration tungkol sa West Philippine Sea, yun ba'y panghihimasok sa atin? Hindi naman panghihimasok yun eh. Yun ay bahagi ng ating international commitment kung saan tayo ang nanalo. Oh, ganyan din naman sa Interpol, sa ICC, maraming international law. Kahit na nga lang yung tungkol sa mga health, World Health Organization, kalusugan, sumusunod din tayo sa mga itinatakda ng mga protocols sa kalusugan, management ng public health, di ba? Sumusunod tayo sa mga protocols and guidelines ng World Health Organization. O, international din na agreement yan eh. O, hindi yun masama. O, sasabihin ni Bato na dapat korte ng Pilipinas. Century mo nakuha naman yung Tobats. Naging pulis ka eh. In fact, imposible. O, di nung panahon ni Tobats, nakipag-coordinate din naman siya sa Interpol nung siya ang chief PNP, di ba? Mga transnational crimes. O tapos ngayon, parang nagtatanga-tangaan siya sa Interpol. Ano ba yan? Kanta ka na lang ng heto na. Dubi-dubi-du. Di ba? Wag magtigas-tigasan. Alam naman natin mangyayari dyan. Pag nadyan na warrant of arrest, mag-aalaki bulo itong mga to eh. Mag-aala guwawaping to. Mag-aala Mayora Alice Goyan, mag-i-eskapo, magtatago. Kaya ang tawag sa kanila, pag nagtago sila, pugante. Pugante. Sama-sama na sila dyan. Kung sasabihin niya hindi siya makikigera sa PNP, bahala siya. Nakalagay pa dito. Matindi po. Sabi pa ni Bato dito. Sabi pa dito. Kung ang order, sabi niya, kung ang order ay nanggaling sa Interpol, nanggagaling sa International Criminal Court, I think dapat yung ating PNP should know how to distinguish between orders coming from their duly constituted authorities and orders not coming from their duly constituted authorities. The duly constituted authorities here in our country is the President himself. Nagpapalusot si Nagpapalusot si Tobats, Bakit pag ang order galing sa ICC, hindi ba legal 'yon? Mahirap 'yan eh. Interpretasyon lang nit ba 'to 'yon? Pero alam nyo, ang isang tao, you are not entitled to your own interpretation of the law. Kung ano sinasabi na even ng Korte Suprema, yan ang nag-i-interpret. Hindi yung kung si Duterte,
May sarili ba siyang interpretasyon? Meron. Si Bato, may sarili. At the end of the day, ang magde-decide niyan, sino mag-interpret niyan? Korte Suprema. Oh. Diba? At sinabi naman ng Korte Suprema, ang ICC may jurisdiction sa Pilipinas sa panahong tayo ay nakapirma pa dyan. Kailan yon? From 20, I think 2013 or kung kailan niya napirmahan hanggang dun sa 2019. Oh, sinabi yan ng Korte Suprema. Oh, pambira naman si Tobats. Okay yun. Sabi pa dito, meron siya sinabi dito tungkol kay Marcos eh. Oh. Sabi niya kay Marcos dito, si Marcos daw baka nagdo-double talk. O, di ba? Sabi niya, bakit nagdo-double talk si Marcos? O, di ba? Ibig sabihin, baka daw hindi alam ni Marcos Jr. yung sinasabi ni Boying at ni Medardo Guibarra. Eh, pwede ba naman yun? Or baka daw niluluko. Parang ganun yung insinuation ni Bato. Or kung alam ni Marcos daw, ibig sabihin, si Marcos mismo nagdo-double talk. Ibig sabihin, nanluluko. O, di ba? Dahil unang sabi nga ni Marcos, hindi magko-cooperate sa ICC. Bakit kailangan magtanga-tangahan ni Bato? Alam na alam niya yung political climate ngayon eh, di ba? Kung ito nga mga grupo nila Duterte, yung mga maisog na yan, nilalabas yung mga pulburon video ni Marcos. Ano ba sa tingin niya ang buwelta ng mga Marcos ngayon sa mga Duterte? Kasama siya dyan. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? So mahirap yung sinasabi ni Bato na yan. In fact, hindi na nga nagdo-double talk ang Marcos administration. Read between the lines, kitang-kita mo ang polisiya ng Marcos. Talagang ipapadampot sila sa ICC. Yun lang yun. Tanggapin mo na yan, Tobats. Alam naman namin, magtatago ka lang dyan eh. Oh. Sabi pa niya dito, doon daw sa interview na gagawin ng ICC kung ipapatawag siya, sabi niya, ako gusto ko lang na kung gusto mag-usap, sasagutin ko ang mga tanong nila. Pero it doesn't mean na nire-regress ko ang kanilang nire-recognize ko ang kanilang jurisdiction over us. 'Di ba? Eh bakit ka magpapa-interview kung di mo nire-recognize? Wala kang choice ba to? O, 'di ba? O, corner sila ngayon eh. Sabi daw niya magpapa-interview siya pero hindi daw ibig sabihin nire-recognize niya ang ICC. Hindi lang yung term na cooperation, kuwan lang, I just want to show amity or pagiging isang normal na individual. Na kung magtanong ay hindi tayo bastos sa sumasagot. Sasagutin ko, but it doesn't mean I recognize their jurisdiction. It's not up to you to recognize the jurisdiction of ICC or Interpol. It's up to the Republic of the Philippines, di ba? Kahit ba hindi mo i-recognize, sino ka ba? Suspect ka nga. Ang mahalaga, yung recognition ng gobyerno ng Pilipinas, di ba? Sinabi na ng DOJ, hindi kami mamamakialam diyan sa gagawing pag-aresto ng Interpol kung sila nga ang aresto. Sinabi ng Solicitor General, hindi namin pipigilan ng ICC sa pag-interview. Gaano kaliwanag 'yan? Di ba? It's not for Bato to interpret. Di-interpret niya pero yung interpretation niya ng batas, hindi yun ang masusunod. Ganyan po yan mga kabunyog, mga kababayan. Di ba? Sabi dito ni Jose Martinez, addict BBM. Baka ka-addict. Hindi ko naman inaano di ko naman pinagtatanggol si BBM dyan eh. Si Marcos Jr. kung addict. Di addict. Ano ba kinalaman yan dito? Di ba? Di naman namin binoto yan eh. Ito naman mga Duterte, ang layo ng inyong mga komento, di ba? Tinagtad tayo, troll yata ito, no, si Jose Martinez. Di kung addict si BBM, matagal lang ang balita yung addict yan eh, di ba? Ngumingiwi nga eh. Di ba? Di sige, hindi naman sang-ayon ng bunyog sa pagiging addict niya eh, di ba? Kayo naman bumoto diyan eh. Di ba binoto nyo yan, mga DDS? Wag nyo ano sa bunyog yan. Hindi naman yan ang sinuportahan namin. Ang bunyog, nag-Lenny Robredo yan eh. Di ko sabihin yung addict, di kayo yan. Binoto nyo yan eh. Niloko kayo ni Duterte dyan, di ba? Matagal na nilang alam pala na addict. Bakit itinambal pa kay Sara?
O di ginago kayo. O, pabalik sa inyo yan. Unang-una, ang Bunyog, hindi naman bumoto kay Marcos. Eh, pinag-uusapan dito, ICC, tsaka arrest warrant eh, di ba? Di ba mga Dutards? O, kaya kayo yan, kayo ang may problema dyan. Ako, ang Bunyog, hindi naman binoto si Marcos. Kaya lang, sa issue na to, ano yan eh, si Duterte ang ano dito eh, ang topic dito, hindi naman si Marcos, di ba? Oh, di ba gano'n na? At sige, ginagalit niyo yung administrasyon ni Marcos. O ayan, nilalaglag kayo ngayon. Oh, ganun yan eh. Oh. Tapos nagtataka kayo na ano, na ganyan ang nangyayari, di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Tayo naman eh, yung away ng Marcos Duterte, sa kanila yan. Ang bunyog para sa katarungan eh, di ba? Kaya nga sa atin, ayaw natin yan na napupolitika ang paghahangad ng katarungan, hindi dapat napupolitika. Oh, sabi ni, di ba? Jose Martinez, isa-shout out kita. Kung adik si Marcos, di adik. Oh, di naman kami sang-ayon. Nung araw pa, meron ng mga report na adik yan. Oh. Eh, kayo bumoto niyan ha. Oh, ulitin ko lang mga Duterte. Marcos Duterte kayo, di ba? Agila, ng Davao, Tigre ng Norte, eh, kayo bumoto niyan. Kaya kayo ang bumoto ng adik, hindi kami. Di boom kayo ngayon. Sabi niya no, basta DDS Tabogo, sabi ni Erwin Dalaw. Humihirit pa si Batong pinag-uusapan eh, no. Di ba? Sabi niyo, eto na. Di ba sabi niyo, Kulex, nasa na yung arrest warrant? Eto na. Arrest warrant ng ICC. Eto na. Di ba? So ito, na-vlog ko na to. Ang sinasabi ko lang, itong reaksyon ni Bato de la Rosa, nagtatapang-tapangan. Bandang huli naman, magtatago naman. Parang Kibuloy lang yan. Ang tapang-tapang kay Risa Hontiveros. Ang tapang-tapang ni Kibuloy. Huwag niyo akong husgahan sa Senado, hindi kayo korte. Sabi ni Kibuloy, di ba? Kasuhan niyo ako kung kakasuhan niyo ako. Sasagutin ko, haharapin ko. Nung kinasuhan at may warrant of arrest, nasa na yung son of the devil na yan? Yung rapist na yan. Ayun, nagtatago. Pero nung walang arrest warrant si Kibuloy, kayabang-yabang, hambog-hambog. Nung may arrest warrant na, nasa na haharapin? Ayun, nagtatago na. Ganon din si Bantag. Ganon din si Tebes. Ganon din yung mayor na inchik. Si Alice Go, si Guo Waping, haharapin daw. Ngayon, nasa na, nagtatago. Ganyan din mangyayari kila Kanor Duterte, kila Bato, tapang-tapangan, pag nandyan ang arrest warrant, magtatago. Dinediretso ko lang kayo. Pero sa Pilipinas, pag ikaw mahirap, pag ikaw pobre, madali kang arestuhin, madali kang hanapin. Di ba, ang batas dapat pantay-pantay? Di ba? Nasa na ba si Kibuloy? Nagtatago. Nasa na si Alice Go? Sindikato ng mga pogo. Nagtatago. Si Roque, malapit na rin magtago yan. Si Bantag, nagtatago. Si Tebes, nagtatago. Lahat nagtatago eh. Di ba? Ang yayabang pagka magsasagot. Kaya ito, Bato. Ay, sus. Pagdating ng uli, magtatago. Mag-i-escape po, mag-wanted na. Ang tawag na sa kanila, fugitive. Di ba? Totoo yan, mga DDS. Pahiya kayo. Kung ano pang sinasabi ni Bato, sus, magtatago ka lang naman pagdating ng oras. Ganon din si Rodrigo Duterte. Kahit si Sara Duterte, pag may arrest warrant yan ng ICC, magtatago yan. Hindi yan magpapakulong. Ay sus. Pag sure, di ba? Di ba? Ay, yan ang maganda dyan eh. Manolito Pabilyaran, what about flood control? Baka ninakaw ang flood control, di ba? Kung flood control, hindi ko pinoprotektahan si Marcos. Binabatikos nga natin yung 20 pesos na kilo ng bigas ni Marcos eh. Ninakaw, kaya nagkapalpak-palpak ang gobyerno.
Nung panahon ni Duterte, ninakaw ang flood control. Nung panahon ni Marcos, pinagnanakaw din ang flood control. Kahit siguro nung panahon ni Pinoy o panahon ni Gloria o panahon ni Erap, ang mga taga DPWH, mga nagsabwatan sa kontraktor, pinagnanakaw ang pera ng bayan. Bakit natin poprotektahan yung mga magnanakaw na yan? Kayo lang naman mga DDS ang ano? Kaya ko yung sabihin sa inyo, flood control baka mo. O di mga ninakaw, panahon pa ni Gloria, ni Erap, ni Pinoy, o ni Duterte at panahon ni Marcos, yung mga taga DPWH, maraming magnanakaw diyan. Oh, di ba? Wala ganyan ang bunyo, ganyan si Kulex. Oh. Kayo kasi samba na samba kay Duterte. Oh, tayo naman kung ano totoo eh. Oh. O ngayon natutuwa ba tayo diyan sa flood control? May nag-comment kasi ng flood control eh. Hindi natin papatawarin si Marcos. Pero hindi lang si Marcos may kasalanan dyan sa flood control na palpak na yan. Kahit yung panahon ni Duterte, palpak din. Kahit nung panahon ni Pinoy, isama na natin si Pinoy, palpak din. Nung panahon ni Gloria, ni Era, palpak. Yung buong gobyerno na palpak dyan. Anong patunay natin? Lubog tayo sa baha. Oh, di ba? Ano yan eh? Whole government yan. Kasi kung permanente sana ang solusyon, noong pa naisip na patupad, hindi sana tayo lubog sa baha. Oh, di lahat managot. Yung mga magnanakaw sa DPWH, pakopong-kopong pa mga magnanakaw na. Oh, di ba? Oh, fair and square. Oh. Oh, sabi ko sa inyo eh. Oh, di ba? Pahiya ngayon yung mga DDS ano. Oh. Kaya natin magsalita ng ganyan. O ngayon, back to ICC na tayo, back to Interpol na. Na flood control tayo, may nag-comment kasi. Ayan. O ano ba sa tingin nyo mga DDS? Magpapahuli ba ng buhay yung si Bato o si Duterte? Hindi. O, kagaya din ni Kibulo yan. Kunwari, galit. Haharapin ng kaso, pero pagka nandyan na, wala na. Magtatago lang, di ba? O, sabihin nyo na hindi totoo yan. O, di ba? O, sabi ni Pia Torrecampo, mukhang kota na si Jose Martinez. Iya mo, wala naman yan si Jose Martinez eh. Baka troll yan eh. Ang mahalaga sa atin dito, Ma'am Pia Torrecampo, yung mga nanonood. Kaya tayo sa Bunyog, marami na tayong naaakay sa kaliwanagan eh. Yung mga trolls na yan, yung mga matitigas ang bungo na DDS na yan, talagang wala na yan. Hindi naman yan ang ating concern. Yung mga nanonood sa atin, kahit mga dating supporter ni Duterte o ni Marcos o kung sino man, naiisip nila, abay, tama pala sinasabi ni Kulex. Oh, di ba? Tama naman sinasabi ko eh. Oh, di ba? Oh. Yeah, ito yung mga makukulit na troll, ibablock lang naman natin yan. Si Jose Martinez, ibablock ko na natin yan. Kaya, sasamantalayin na niya yan. Oh, di ba? Pagkano, block na yan. O, di ba? O. Sabi ni, so hanggang dito na lang ang ating vlog ha, mga kabunyog, mga kabayan, pinag-usapan natin yung reaksyon ni Bato de la Rosa, no? Tapang-tapangan, tigas-tigasan, pagdating ng huli, magtatago rin yan, ano? Sigurado tayo dyan. So, hanggang dito na lang ang ating vlog, ano? Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Teka lang. Jun Chabenya, gandang gabi Sir Kulex. Nanonood si Sir Jun Chabenya. Ronnie Fernando Sarmiento vlog. The end is near DDS. Di ba? The end is near. Hayaan natin sila hanggang malinawan sila, no? Talagang Ervin Ronel Cabana, hoy, Jackie Chan. Tumahimik ka na lang, isa kang demonyo. Jackie Chan. Sinong Jackie Chan sinasabi mo, ha? Huwag kayong manood ng vlog ni Kulex Soliman. Masasaktan lang kayo, ha? Yung mga ayaw sa katotohanan, masasaktan lang kayo. Anyway, nagtatagumpay naman tayo sa Bunyog eh. Marami tayong namumulat na kababayan. Pabaho na ng pabaho itong mga Duterte, no? Kayo, lagi ko kayong i-update sa mga development dito sa ICC, no, mga kabunyog, mga kababayan, ano? Lagi lang kayo makinig sa Kulex Vlog at sa Bunyog Pagkakaisa public page vlog
tsaka sa YouTube, tsaka sa Facebook. Yan, sabay po, nalalive po tayo. At, huling ano ko pala, announcement ko, maging coordinator po kayo ng Bunyog, mag-volunteer po kayo na maging coordinator ng Bunyog. Kaya lang, walang bayad yon, walang bayad. Volunteer po sa inyong barangay, sa inyong bayan, para may kabunyog coordinator sa bawat bayan at barangay. So kung saan barangay kayo nakatira, mag-volunteer na po kayo, magpresenta kayo, sabihin nyo, Kulex, ako, sa barangay namin, ako na ang coordinator. So ano po yan? Meron tayong mga strategy at pagpaplano para sa ating paghahanda, sa ating paglaban sa party list election sa 2025. Bagamat wala tayong pera, mga kabunyog, walang pera ang bunyog, meron tayong pagmamahal sa bayan at prinsipyo, at yun yung pinaninindigan natin at ipinaglalaban natin. So sama-sama tayo sa pagmamahal sa inang bayan, durugin natin ang mga magnanakaw, ang mga kurap, ang mga manluloko, ang mga political dynasty sa Pilipinas. Magsama-sama po tayo sa bunyog, kayo ay maging coordinator ng bunyog. Ano? At maraming salamat sa mga community na nakausap ko sa Caloocan City, no? And then dyan sa Malabon, sa Nabotas, at sa buong Pilipinas ay masayang-masaya tayo. Ang daming mga kababayan natin nagbo-volunteer sila para maging coordinator ng bunyog, ano? Mga kabunyog, no? Walang bayad pero may prinsipyo at pagmamahal sa bayan, ano? Sapat na sa atin 'yon. I-PM nyo ako, i-private message nyo ako sa aking Facebook account, Kulex Soliman. Diba? Sabihin nyo, Sir Kulex, ako'y mag-volunteer para maging coordinator sa aming barangay. At yung mga kamag-anak natin, kaibigan natin, i-text natin, mag-coordinator kayo sa bunyog, i-ano natin ang bunyog, suportahan natin para lumaganap tayo. Yun lang po ang pakiusap ng bunyog. Ha? Babaguhin natin ang eleksyon sa Pilipinas. Hindi tayo naniniwala na puro pera ang makapangyarihan. Hindi. Yung mga vote buying na yan. Hindi po pera ang makapangyarihan. Kundi ang makapangyarihan ay ang pagtataguyod po kung ano ang tama, ang pagtataguyod ng kabutihan, yung katapatan at pagmamahal sa bayan. Yan dapat ang nangingibabaw kaysa sa mga pera, sa mga vote buying. So maging kasama namin kayo sa bunyog sa pagsusulong ng tapat na gobyerno at maayos na eleksyon. Ano, mga kabunyog, mga kababayan, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, sino pa bang babatiin natin dito? Sir Jimmy De Vera na may kawayan, Ma'am Ina de la Cruz ng Japan, Sis Daisy, yan ano, Magnifico, kamusta ka na? Yan, Ma'am Judith de los Reyes ng Caloocan, ano, Ka Vicente Yongko ng Malabon, Edwin and Clarissa ng Malabon, ano. So, Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.